Sa video na ito tatalakayin natin ang isang nakatagong dahilan kung bakit maraming matatanda ang nahihirapan sa pagtulog at maaaring hawak mo lang ito sa iyong mga kamay tuwing hapon. Ang matamis, malapot at nakakaaliw na tasa ng milk tea. Maaaring iniisip mo na ito ay walang masama. Maaaring naniniwala ka pa nga na nakakapag-relax ito sa iyo. Pero paano kung sasabihin ko sa iyo na ang sikat na inuming ito ay maaaring tahimik na labis na nagpapasigla sa iyong puso, nakakaapekto sa chemistry ng iyong utak, nagpapataas ng iyong blood sugar sa gabi, at ninanakaw ang malalim na tulog na desperado mong kailangan? Manatili ka sa akin hanggang sa katapusan ng video na ito dahil ang iyong matututunan ay maaaring baguhin ang iyong mga gabi magpakailanman. Sa pagtatapos ng video na ito, maintindihan mo bakit naiiba ang epekto ng caffeine sa mga matatanda kumpara sa mas batang tao. Bakit pinananatili ng milk tea ang iyong utak na alerto kahit na akala mo ay natapos na ang epekto nito. Paano ang pagtaas ng asukal sa gabi ay tahimik na maaaring mag-trigger ng stress hormones? Bakit kahit isang tasa lang sa hapon ay maaaring makaapekto sa iyong tulog sa hating gabi? At kung ano ang sinasabi ng mga eksperto sa sleep science at cardiology tungkol sa caffeine at pagtanda. Ito ay hindi haka-haka. Ito ay agham. Ito ay pisyolohiya. At ito ay tungkol sa kalidad ng iyong buhay. Kung sumasang-ayon ka na mas mahalaga ang tulog habang tayo ay tumatanda, ay type ang faya sa mga komento ngayon. Hayaan mo akong magtanong ng seryoso. Naranasan mo na bang humiga sa kama, pagod na kapikit ang mga mata, pero gising pa rin ang iyong isip? Naranasan mo na bang magising ng 2 ges, 3 lel, 4 lel, at hindi makabalik sa pagtulog? Naranasan mo na bang maramdaman ang iyong puso na tumitibok ng mas mabilis sa gabi ng walang malinaw na dahilan? Kung pamilyar ito sa iyo, magkomento ng I have. Dahil maraming matatanda ang sinisisi ang pagtanda mismo sa hindi magandang tulog. Pero minsan, ang problema ay hindi edad. Minsan, ito ay kung ano ang ating kinokonsumo. Habang tayo ay tumatanda, mas mabagal na pinoproseso ng atay ang caffeine. Mas mabagal na inaalis ng ating mga bato ang mga stimulants. Mas sensitibo ang ating nervous system. Ibig sabihin, ang kayang tiisin ng iyong katawan sa 30 ay maaaring makaistorbo ng malalim sa 60 o 70. At narito ang masakit na katotohanan, ang hindi magandang tulog ay hindi lamang tungkol sa pakiramdam ng pagod. Nakakaapekto ito sa memorya. Nakakaapekto ito sa presyon ng dugo. Nakakaapekto ito sa mood. Nakakaapekto ito sa lakas ng immune system. Nakakaapekto ito sa puso mo. Ang tulog ay pag-aayos. Ang tulog ay pagbawi. Ang tulog ay kaligtasan. Kapag naantala ang malalim na tulog, hindi ganap na nalilinis ng utak ang sarili nito mula sa mga toxins. Kapag nabawasan ang real sleep, naapektuhan ang emosyonal na katatagan. Kapag nagbago ang blood sugar sa gabi, naglalabas ang katawan ng cortisol, ang stress hormone na nagpapanatili sa iyo sa banayad na estado ng alertness. Ang milk tea ay naglalaman ng caffeine. Ang milk tea ay madalas naglalaman ng mataas na antas ng asukal. Ang milk tea ay minsang naglalaman ng condensed milk o creamer na nakakaapekto sa pagtunaw sa gabi. At kapag pinagsama ang mga ito sa katawan ng isang matanda, ang resulta ay oras ng mababaw, magulong tulog. Kung naniniwala ka na karapat-dapat na bigyang pansin ang iyong kalusugan, ay type ang health sa mga komento. Ang video na ito ay espesyal para sa mga pinapahalagahan ang kanilang isip, puso, at kalayaan. Dahil ang tulog ay hindi luho. Ito ay proteksyon laban sa pagkasira. Ang mas mapanganib dito ay ang mga epekto ay banayad. Maaaring hindi mo maramdaman ang wired. Maaaring hindi mo maramdaman ang malinaw na stimulasyon. Pero sa loob ng iyong utak, ang adenosine, ang kemikal na nagpapapagod sa iyo, ay hinaharangan ng caffeine. Maaaring pagod ang iyong katawan, pero tumatanggi ang utak na ganap na magsara. At ang puwang na yon sa pagitan ng pagod at tunay na tulog. Diyan nagsisimula ang problema. Hindi tayo nandito para takutin ka.
Nandito tayo para buksan ang iyong mga mata. Dahil minsan, ang pagprotekta sa iyong kalusugan ay nangangahulugang paggawa ng maliliit na pagbabago na nagdudulot ng makapangyarihang resulta. Kung handa ka nang malaman ang katotohanan kung bakit pinananatili ng milk tea ang mga matatanda na gising, manatili ka sa akin. Ang iyong maririnig ay maaaring magulat sa iyo, at maaaring ito ang dahilan kung bakit hindi naging kasing payapa ng dapat ang iyong mga gabi. Diretso tayo sa punto. Ang milk tea ay hindi lang tsaa na may gatas. Ang iniinom mo ay isang makapangyarihang kombinasyon ng stimulants, asukal, at pinong carbohydrates, lahat ay nagtutulungan sa loob ng iyong katawan. Una, ang tsaa mismo. Karamihan sa milk tea ay gawa sa black tea o green tea. Parehong natural na naglalaman ng caffeine. Ang caffeine ay isang stimulant. Hindi ka nito pinaparelax. Pinapasigla nito ang iyong central nervous system. Hinaharangan nito ang isang kemikal sa utak na tinatawag na adenosine, ang kemikal na responsable sa pagpaparamdam sa iyo ng antok. Ayon sa sleep expert na si A.R. Matthew Walker, ang caffeine ay hindi lamang nagpapadelay ng tulog, binabawasan din nito ang lalim ng tulog. Ibig sabihin, kahit makatulog ka man, mas mahina ang kalidad ng tulog na iyon. Ngayon pag-isipan mo ito ng mabuti. Habang tayo ay tumatanda, mas mabagal na pinoproseso ng ating katawan ang caffeine. Ang dating lumalabas sa iyong sistema sa loob ng ilang oras ay maaari nang manatili ng mas matagal. Ang isang tasa ng milk tea sa 3 iya ay maaaring aktibo pa rin sa hating gabi. Kung naiintindihan mo na ibang epekto ng caffeine pagkatapos ng 50, i-drop ang via sa mga komento. Pangalawa, pag-usapan natin ang asukal. Ang isang serving ng milk tea ay maaaring maglaman ng 30 hanggang 60 gramo ng asukal. Lampas na ito sa inirekomenda ng maraming health organizations para sa isang buong araw. Kapag kumonsumo ka ng ganitong dami ng asukal, mabilis na tumataas ang blood glucose mo. Naglalabas ng insulin ang katawan mo. Pagkatapos, kapag bumaba ang blood sugar, nagre-react ang katawan mo gamit ang stress hormones upang ibalik ito sa normal. Ang stress hormones sa gabi ay nangangahulugang alertness. Ang alertness ay nangangahulugang magaan na tulog. At ang magaan na tulog ay nangangahulugang gigising ka na pagod kahit na nakahiga ka sa kama ng 8 oras. Kung sumasang-ayon ka na delikado ang sobrang asukal para sa mga matatanda, magkomento ng Kiryu sa ibaba. Pangatlo, ang creamer o condensed milk. Maraming commercial milk teas ang gumagamit ng non-dairy creamers. Madalas itong naglalaman ng hydrogenated oils, artificial flavorings, at additives. Ginawa ito para sa lasa, hindi para sa kalusugan. Ang mga sangkap na ito ay maaaring bumagal ng pagtunaw, lalo na sa mga matatanda na mas mabagal na ang metabolismo. Ang mabigat na pagtunaw sa gabi ay pinipilit ang katawan mo na patuloy na gumana kahit na dapat ay nagpapahinga na ito. Ngayon idagdag pa ang tapioca pearls. Ang malambot at chewy na pearls ay karamihan ay refined starch. Ang starch ay mabilis na nagiging glucose sa dugo. Ibig sabihin, mas maraming pag-fluctuate ng blood sugar. Mas maraming metabolic activity. Mas maraming internal stimulation. Kaya kapag umiinom ka ng milk tea, hindi ka lang umiinom ng isang bagay. Pinagsasama mo ang stimulasyon ng caffeine, pagtaas ng asukal, pinong carbohydrates, mabibigat na creamers. Para sa mas batang katawan, maaaring kaya itong i-manage. Para sa katawan ng isang matanda, ito ay maaaring labis at nakaka-overwhelm. Kung nagsisimula ka nang makita ang milk tea ng iba, ay type ang ASC ngayon. Ito ay hindi tungkol sa takot. Ito ay tungkol sa kamalayan. Mas naiintindihan mo kung ano ang pumapasok sa iyong katawan, mas may kontrol ka sa iyong kalusugan at tulog. Kung nakakatulong sa iyo ang ganitong malinaw at tapat na impormasyon sa kalusugan, siguraduhing mag-subscribe sa Gintong Sustansya para hindi mo ma-miss ang tunay na mahalaga para sa iyong kagalingan. Ngayon pag-usapan natin ang isang bagay na maraming tao ang hindi napapansin.
Ang caffeine ay hindi pareho ang epekto sa isang 65 taong gulang kumpara sa isang 25 taong gulang. Habang tayo ay tumatanda, nagbabago ang chemistry ng ating katawan. Ang atay, ang organ na responsable sa pag-breakdown ng caffeine, ay nagiging mas mabagal. Ang mga bato na tumutulong sa pag-alis ng waste ay bumabagal din sa paglipas ng panahon. Ibig sabihin, mas matagal na nananatili ang caffeine sa dugo kaysa dati. Ang dati ay nagbigay sa iyo ng panandaliang boost noong mas bata ka, ay maaari nang manatili ng tahimik sa iyong sistema ng ilang oras. Ipinaliwanag ng mga eksperto sa sleep medicine na ang half-life ng caffeine, ang oras na kailangan para ang kalahati nito ay lumabas sa iyong katawan, ay maaaring mula 5 hanggang 10 oras. Sa mga matatanda, maaari pa itong mas mahaba depende sa metabolism, gamot, at pangkalahatang kalusugan. Gawin natin itong simple. Kung umiinom ka ng milk tea ng 2 ye, kalahati ng caffeine ay maaaring aktibo pa rin ng 9 ye o kahit mas huli pa. At kung mabagal ang pagproseso ng katawan mo, ang stimulasyon ay maaaring magpatuloy lampas hating gabi. Ibig sabihin, hindi ganap na pinapayagan ang utak mo na mag-shutdown. Kung naniniwala ka na iba ang katawan mo ngayon kumpara sa katawan mo noong 30, ay type ang different sa mga komento. Narito ang isa pang critical na factor. Maraming matatanda ang umiinom ng gamot para sa blood pressure, diabetes, cholesterol o kondisyon sa puso. Ang ilang gamot ay nakikipag-interact sa caffeine, alinman sa pagpapabagal ng breakdown nito o pagtaas ng sensitivity dito. Ito ay nagpapasigla sa nervous system. Maaaring hindi mo maramdaman ang jittery. Pero sa loob, maaaring bahagyang mas mabilis ang tibok ng puso mo. Mas aktibo ang brain waves mo. Ang nervous system mo ay nananatiling nasa banayad na alertness. At sapat na ang banayad na alertness upang makaistorbo sa malalim na tulog. Madaling ilarawan ito ng sleep specialists bilang microarousals. Maaaring hindi mo maalala ang paggising, pero mas madalas na lumilipat ang utak mo sa magagaan na stage ng tulog sa buong gabi. Ang resulta, gigising ka na pakiramdam ay hindi nakapagpahinga. Makakaramdam ka ng pagkaantok sa umaga. Pakiramdam mo ay natulog ka pero hindi nang malalim. Kung naranasan mo ang ganitong uri ng tulog, magkomento ng I relate. May isa pang bagay na tinatawag na increased caffeine sensitivity sa pagtanda. Habang tumatanda tayo, mas sensitibo ang central nervous system sa stimulants. Ang maliliit na dami na dati ay tila walang epekto ay maaari nang maramdaman na mas malakas. Iyon ang dahilan kung bakit ang ilang matatanda ay napapansin. Mas mabilis na tibok ng puso. Mas madalas na pag-ihi sa gabi. Pagkabalisa o restlessness. Pag-aalala sa gabi. Pinapasigla ng caffeine ang paglabas ng adrenaline. Inihahanda ng adrenaline ang katawan mo para sa aksyon, hindi para sa pahinga. At kapag umiikot ang adrenaline, kahit na sa mababang antas, hindi ganap na nakaka-relax ang katawan mo. Isipin ito sa ganitong paraan. Ang katawan mo sa gabi ay dapat pumasok sa repair mode. Bumababa ang blood pressure. Bumabagal ang tibok ng puso. Nagre-relax ang mga kalamnan. Ang brain activity ay lumilipat sa malalim at restorative na patterns. Pero kapag naroroon ang caffeine, kahit bahagya, pinuputol nito ang natural na proseso ng pag-shutdown. Parang sinusubukan mong patayin ang ilaw habang patuloy itong binabalik ng switch. Kung sumasang-ayon ka na mas mahalaga ang malalim na tulog habang tumatanda, mag-drop ng leya sa ibaba. Ito ay hindi tungkol sa pagsisi sa milk tea. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa iyong pisyolohiya. Karapat-dapat ang katawan mo sa mga desisyon na nakabase sa kaalaman, hindi sa nakasanayan. At kapag naiintindihan mo na mas matagal ang nananatili ng caffeine, mas malakas ang epekto nito, at naiiba ang pakikitungo nito sa mga matatanda. Mauunawaan mo kung bakit ang milk tea sa hapon ay maaaring nakatagong dahilan sa magulong pagtulog sa gabi. Ngayon, harapin natin ang pangalawang nakatagong problema sa loob ng milk tea, ang asukal. Hindi lang tamis. Hindi lang lasa. Ang asukal ay chemistry.
Ang asukal ay hormones. Ang asukal ay internal stress. Maraming malalaking servings ng milk tea ang naglalaman ng 30 hanggang 60 gramo ng asukal. Para mailagay ito sa perspektiba, maaari itong maging 7 hanggang 12 kutsarita sa isang tasa lamang. Para sa mga matatanda, hindi ito maliit na halaga. Ito ay metabolic shock. Kapag uminom ka ng ganitong dami ng asukal, mabilis na tumataas ang blood glucose mo. Ang pancreas mo ay tumutugon sa pamamagitan ng pagpapalabas ng insulin upang itulak ang asukal na iyon sa mga selula. Sa simula, maaaring makaramdam ka ng enerhiya. Maaaring maging masaya pa. Ito ay dopamine response, ang reward system ng utak mo na nagli-light up. Pero ang tumataas ay kailangan ding bumaba. Ilang oras pagkatapos, maaaring bumaba ang blood sugar. Kapag bumaba ito ng masyadong mabilis, itinuturing ito ng katawan bilang banta. At ano ang inilalabas ng katawan bilang tugon sa banta? Cortisol, adrenaline, stress hormones. Ang stress hormones sa gabi ay kaaway ng malalim na tulog. Kung naniniwala ka na ang gabi ay para sa pagpapagaling, hindi stress, ay type ang healing sa mga komento. Narito ang isang mas mahalagang bagay. Habang tayo ay tumatanda, marami sa atin ang nagkakaroon ng ilang antas ng insulin resistance. Ibig sabihin, hindi gaanong epektibo ang katawan sa pagtugon sa insulin tulad ng dati. Nanatiling mataas ang blood sugar ng mas matagal. Mas pinipilit ng sistema ang sarili. Tumataas ang metabolic strain. Para sa mga matatandang prediabetic o diabetic, mas malakas pa ang epekto nito. Ang mataas na blood sugar sa gabi ay naiugnay sa mas madalas na paggising, night sweats, mas madalas na pag-ihi, restlessness, pagod sa umaga, at minsan, sinisisi ng tao ang pagtanda. Pero minsan, ang asukal mula sa mas maagang bahagi ng araw ay patuloy na nakakaapekto sa katawan. Kung naranasan mo nang magising ng maraming beses sa gabi para pumunta sa banyo, magkomento ng I have sa ibaba. May isa pang bagay na dapat isaalang-alang, ang inflammation. Ang mataas na intake ng asukal ay nagpapataas ng inflammatory markers sa katawan. Ang chronic inflammation ay naiugnay sa hindi magandang kalidad ng tulog at nabawasang malalim na sleep cycles. Kapag inflamed ang katawan, hindi ito ganap na nagpapahinga, ito ay nasa banayad na defensive mode. Ngayon, pagsamahin ito sa caffeine mula sa tsaa. Pinapasigla mo ang nervous system. Pinapataas mo ang blood sugar. Pinapagana mo ang stress hormones. Pinapataas mo ang metabolic activity. Lahat ng ito ay nangyayari habang ang katawan mo ay dapat naghahanda para sa pahinga. At narito ang emosyonal na katotohanan. Ang milk tea ay nakakaaliw. Parang walang masama. Parang reward pagkatapos ng mahabang araw. Pero minsan, ang comfort ngayon ay nagdudulot ng discomfort mamayang gabi. Kung sumasang-ayon ka na ang maliliit na gawi ay maaaring magdulot ng malalaking epekto, i-type ang small habits sa ibaba. Ang pinakamapanganib na bahagi ng asukal ay ang epekto nito ay hindi agad-agad at dramatiko. Hindi ka biglang bumagsak. Hindi ka agad masaktan. Sa halip, tahimik nitong sinisira ang balanse. Nagiging magaan ang tulog. Nagiging hindi stable ang enerhiya. Tumataas ang cravings kinabukasan. Inuulit ang cycle. Para sa mga matatanda, mahalaga ang stability. Stable na blood pressure. Stable na blood sugar. Stable na sleep patterns. Kapag sinisira ng asukal ang stability na iyon, nagbabayad ang katawan ng presyo. Ito ay hindi tungkol sa pagtanggal ng saya sa buhay. Ito ay tungkol sa pag-unawa kung paano nagbabago ang katawan habang tumatanda. Ang dati ay tila walang masama ay maaaring mangailangan na ng mas maraming pag-ingat ngayon. Dahil sa yugtong ito ng buhay, ang pagprotekta sa iyong tulog ay pagprotekta sa iyong utak, puso, at kalayaan. At minsan, ang nakatagong asukal sa loob ng tasa ng milk tea ay gumagawa ng mas maraming epekto sa gabi kaysa sa inaakala mo.
Ngayon, pag-usapan natin ang puso. Dahil kapag pinag-uusapan natin ang milk tea na nagpapanatiling gising sa mga matatanda, hindi lang utak ang pinag-uusapan natin. Pinag-uusapan natin ang cardiovascular system, ang makina na nagpapanatili sa iyo na buhay bawat segundo. Ang caffeine ay isang stimulant. Kapag pumasok ito sa dugo, sinisignalan nito ang katawan mo na maging mas alerto. Bahagi ng alertness na yon ay ang puso mo. Maaaring tumaas ang tibok ng puso mo. Maaaring tumaas ang presyon ng dugo mo. Maaaring bahagyang lumiit ang mga daluyan ng dugo mo. Para sa isang malusog na batang adulto, maaaring hindi gaanong mahalaga ang pansamantalang stimulasyon na ito. Pero para sa mga matatanda, lalo na sa may hypertension, sakit sa puso, o arrhythmias, kahit maliit na pagtaas ay maaaring mahalaga. Kung naniniwala ka na mas kritikal ang kalusugan ng puso habang tumatanda, ay type ang heart sa mga komento. Narito ang nangyayari sa loob ng katawan. Hinaharangan ng caffeine ang adenosine receptors. Normal na tinutulungan ng adenosine ang mga daluyan ng dugo na mag-relax at pinapromote ang kalmadong ritmo ng puso. Kapag hinadlangan ng caffeine, nababawasan ang epekto ng pagpapakalma. Ang nervous system ay nag-shift sa mas aktibong estado. Ito ay maaaring magdulot ng palpitations, ang hindi komportableng pakiramdam ng tibok ng puso mo. Maaaring maramdaman mo isang flutter sa dibdib. Pakiramdam na tumatama ang puso. Bahagyang irregular na ritmo. Minsan banayad lang. Minsan sapat na para magdulot ng pag-aalala. At ang pag-aalala mismo ay maaaring magpalala pa. Naranasan mo na bang humiga sa kama, handa ng matulog, at biglang naramdaman mo ang tibok ng puso mo? Parang mas malakas, mas mabilis, mas matindi. Kung naranasan mo yon, magkomento ng I've felt that. Para sa mga matatanda na umiinom na ng gamot para sa presyon ng dugo, ang caffeine ay pansamantalang maaaring kontrahin ang calming effect ng gamot. Hindi ibig sabihin na isang tasa ay nakakapinsala agad. Pero kapag paulit-ulit, naiipon ang stimulasyon sa paglipas ng panahon. Ipinapakita ng research sa cardiology na ang blood pressure sa gabi ay natural na bumababa habang natutulog. Mahalaga ang pattern na ito para sa recovery ng puso. Kapag pinipigilan ng stimulasyon mula sa caffeine o asukal ang pagbaba na ito, hindi ganap na nagpapahinga ang puso. Isipin mo ang isang makina na tumatakbo buong araw, at sa halip na patayin sa gabi, patuloy mo itong pinaidle. Sa paglipas ng panahon, ang tuloy-tuloy na low-level strain ay maaaring magdulot ng pagkasira ng sistema. At narito ang isang bagay na madalas hindi napapansin. Kapag bahagyang tumaas ang tibok ng puso sa gabi, kahit hindi ka ganap na nagigising, nare-recognize ito ng utak. Nanatili ang utak sa mas magagaan na stage ng tulog para ay monitor ang katawan. Ibig sabihin, mas kaunting malalim na tulog. Mas kaunting restoration. Mas kaunting repair ng heart tissue. Ang tulog ay panahon kung kailan nagre-recalibrate ang cardiovascular system. Bumababa ang presyon ng dugo. Bumabalik sa normal ang tibok ng puso. Bumababa ang stress hormones. Pero kapag pinasigla ng milk tea ang system sa huli ng araw, nakakaistorbo ito sa natural na proseso ng recovery. Kung naniniwala ka na karapat-dapat sa tunay na pahinga ang puso mo sa gabi, mag-drop ng leya sa ibaba. May connection din ang asukal at puso. Ang mataas na asukal ay nag-aambag sa inflammation at maaaring magpataas ng triglyceride levels. Sa paglipas ng panahon, naapektuhan nito ang kalusugan ng arteries. Kapag mas kaunti ang flexibility ng arteries, mas mahirap kontrolin ang presyon ng dugo. Kaya ang mukhang simpleng inumin ay talagang kombinasyon ng stimulants at metabolic triggers na nakakaapekto sa isa sa pinakamahalagang organo sa katawan mo. Ito ay hindi tungkol sa takot. Ito ay tungkol sa kamalayan. Ang puso mo ay nagtrabaho para sa iyo ng dekada. Tumibok ito ng bilyong beses nang hindi humihingi ng papuri. Karapat-dapat itong protektahan, lalo na sa gabi kung kailan dapat itong mag-recover. Minsan,
Ang pagprotekta sa puso ay nagsisimula sa pag-unawa kung paano ang gabing tasa ng milk tea ay maaaring nagpapanatiling mas aktibo ang puso, habang ang totoong kailangan nito ay katahimikan. Ngayon, pumunta tayo sa mas malalim sa isang bagay na bihira isipin ng karamihan, sleep architecture. Ang pagtulog ay hindi lang si pagka-unconscious. Ito ay maingat na nakaayos na cycle na binubuo ng iba't ibang stages. Ang utak mo ay dumadaan sa light sleep, deep sleep, at real sleep sa mga pattern sa buong gabi. Bawat stage ay may layunin. Bawat stage ay nag-aayos ng ibang bagay. Sa deep sleep nangyayari ang physical restoration. Sa real sleep pinoproseso ang memorya at emosyonal na balance. Ang light sleep ay naghahanda para sa transition sa pagitan ng cycles. Kapag pumasok ang caffeine mula sa milk tea sa iyong sistema, nakakaistorbo ito sa estruktura na ito. Kahit makatulog ka man, binabawasan ng caffeine ang slow wave sleep, ang malalim at restorative na stage. Ibig sabihin, hindi ganap na nare-repair ng katawan ang mga tissues, nare-regulate ang hormones, o napapalakas ang immune defenses tulad ng dapat. Ipinaliwanag ng sleep scientist na si E.R. Matthew Walker na ang caffeine ay hindi lamang nagpapadelay ng tulog, ito ay nag-fragment ng tulog. Pinuputol nito ang ritmo. Isipin mo na nagtatayo ka ng bahay, brick every brick. Ngayon isipin mo na may tahimik na nag-aalis ng mga bricks habang natutulog ka. Maaaring hindi mo ito mapansin agad, pero sa paglipas ng panahon, humihina ang istruktura. Ganoon ang nangyayari kapag nasisira ang sleep architecture. Kung naniniwala ka na ang deep sleep ay walang kapantay na halaga, ay type ang deep sleep sa mga komento. Narito ang isang kritikal na bagay para sa mga matatanda. Habang tayo ay tumatanda, natural na bumababa ang deep sleep. Mas kaunti ang slow wave activity na ginagawa ng utak. Ibig sabihin, nagsisimula na ang mga matatanda na may mas kaunting malalim at restorative na tulog kumpara sa mas batang tao. Kaya kapag binabawasan pa ito ng caffeine, mas malaki ang epekto. Hindi ka lang nawawala ng kaunting tulog. Nawawala mo ang kaunti pa lamang na deep sleep na mayroon ka na. Iyon ang dahilan kung bakit maraming matatanda ang nagsasabi, natulog ako, pero hindi ako refreshed. Dahil ang light sleep ay hindi sapat. Sa deep sleep, naglalabas ang katawan ng growth hormone para sa tissue repair. Napapalakas ang immune system. Na-stabilize ang blood pressure. Nililinis ng utak ang waste proteins. Kapag pinaikli ang real sleep, naapektuhan ang emotional regulation. Maaaring mas madaling mag-irita. Mas ma-anxious. Mas kaunti ang pasensya. Humihina ang memory consolidation. Mas mahirap matuto. Mas madaling makalimutan ang mga pangalan. Kung napansin mo na ang hindi magandang tulog ay nakakaapekto sa mood mo kinabukasan, magkomento ng I notice. May isa pang bagay na dapat isaalang-alang, melatonin. Ang melatonin ang hormone na nagsisignal ng dilim at pagtulog. Nakakaistorbo ang caffeine sa paggawa ng melatonin. Ang mga matatanda ay natural na nagpo-produce ng mas kaunting melatonin. Kaya kapag lalo itong pinipigilan ng caffeine, mas nagiging mahirap ang pagpasok sa deep sleep. Nagiging cycle ito. Uminom ka ng milk tea sa hapon. Nahihirapan kang pumasok sa deep sleep sa gabi. Gumigising kang pagod. Nais mong humingi ng stimulasyon kinabukasan. Inuulit ang pattern. Sa paglipas ng panahon, ang chronic sleep disruption ay naiugnay sa mas mataas na risk ng cognitive decline, metabolic imbalance, at cardiovascular strain. Ito ay hindi dramatikong exaggeration. Ito ay pisyolohiya. Ang utak mo ay nakadepende sa structured sleep cycles para mapanatili ang clarity at function. Kapag bumagsak ang estruktura, kahit bahagya, nag-ipon ang mga epekto. At narito ang emosyonal na katotohanan. Sa yugtong ito ng buhay, ang tulog ay banal. Hindi ito optional. Hindi ito negotiable. Isa ito sa pinakamalakas na depensa laban sa pagkasira. Kung sumasang-ayon ka na karapat-dapat sa utak mo ang ganap na restoration gabi-gabi, mag-drop ng laya sa ibaba.
Ang milk tea ay tila maliit na bagay. Pero kapag sinisira nito ang architecture ng iyong tulog, lalo na sa katawan na mayroon ng nabawasang deep sleep, lumalakas ang epekto. Ang pagprotekta sa estruktura ng iyong tulog ay pagprotekta sa iyong sarili sa hinaharap. At minsan, ang kaibahan sa pagitan ng fragmented rest at tunay na restoration ay nagsisimula sa pag-unawa kung ano talaga ang ginagawa ng tasa sa iyong kamay sa loob ng utak mo sa gabi. Ngayon, pag-usapan natin ang utak. Dahil kapag naapektuhan ng tulog, ang utak ang unang binabayaran ng presyo. Maraming matatanda ang nag-aalala tungkol sa memorya. Nakakalimot ng mga pangalan. Nawawala ang mga gamit. Nawawala ang focus sa gitna ng pag-uusap. Madalas na sinisisi ang mga pagbabagong ito sa pagtanda. Pero may isa pang bagay na nagpapabilis ng cognitive decline, ang hindi magandang kalidad ng tulog. Kapag uminom ka ng milk tea at naistorbo nito ang tulog mo, kahit bahagya, hindi nagkakaroon ng ganap na restoration ang utak mo na kailangan nito. Sa deep sleep, pinapagana ng utak ang isang cleaning system na tinatawag na lymphatic system. Isipin ito bilang nighttime housekeeping ng utak mo. Nililinis nito ang mga waste proteins na naiipon sa araw. Kabilang sa mga waste products na ito ang beta-amyloid proteins, ang parehong proteins na konektado sa Alzheimer's disease kapag sobra ang pagkakaipon. Kapag pinaikli ang deep sleep dahil sa caffeine stimulation, nagiging mas hindi epektibo ang proseso ng paglilinis na ito. Mas kaunting paglilinis. Mas maraming naipon. Mas maraming strain sa mga brain cells. Kung naniniwala ka na mahalaga ang proteksyon ng iyong memorya, ay type ang memory sa mga komento. Mahalaga rin ang REM sleep. Sa REM, pinoproseso ng utak ang emosyon at pinapalakas ang neural connections. Dito nagiging long-term storage ang short-term memories. Dito nagiging permanent ang pagkatuto. Kapag pinaikli ang REM sleep, humihina ang memory consolidation. Maaaring mabilis mong makalimutan ang binasa mo. Maaaring mahirapan kang alalahanin ang detalye ng pag-uusap. Hindi lang ito simpleng pagkalimot. Ito ay hindi kumpletong pagproseso. Nakakaistorbo rin ang caffeine mula sa milk tea sa REM cycles. Kahit na natutulog ka, maaaring bumaba ang proportion ng REM. Sa paglipas ng panahon, ang pagbawas na iyon ay nakakaapekto sa mental sharpness. May mood din na dapat isaalang-alang. Ang kakulangan sa tamang tulog ay nagpapataas ng irritability, anxiety, at kahit sintomas ng depression. Ang mga matatandang nakakaranas ng fragmented sleep ay madalas na nag-uulat na mas emosyonal silang hindi stable, mas sensitibo, mas madaling ma-overwhelm. Ito ay hindi kahinaan. Ito ay biology. Kapag naistorbo ang tulog, ang amygdala, ang emotional center ng utak, ay nagiging mas reactive. Samantala, ang prefrontal cortex, responsible sa reasoning at calm judgment, ay nagiging mas hindi epektibo. Mas nararamdaman mo ang emosyon, pero mas mahirap mo itong pamahalaan. Kung napansin mo na ang hindi magandang tulog ay nakakaapekto sa mood mo kinabukasan, magkomento ng I feel icky. Isa pang mahalagang factor ay reaction time at balance. Pinapabagal ng kakulangan sa tulog ang neural communication. Para sa mga matatanda, maaari itong magpataas ng risk ng falls. Kahit bahagyang sleep disruption ay nakababawas sa coordination at alertness. At alam natin na ang falls ay maaaring magbago ng buhay. Ang tila isang tasa lamang ng milk tea ay maaaring maging bahagi ng pattern. Isang pattern ng magaan na tulog. Isang pattern ng nabawasang deep cycles. Isang pattern ng brain fatigue. Ang utak ay umuunlad sa regular at restoration. Nakasalalay ito sa stable sleep cycles para mapanatili ang clarity, maprotektahan ang memorya, at ma-regulate ang emosyon. Kapag paulit-ulit na nakakaistorbo ang stimulasyon mula sa caffeine at asukal, hindi ganap na nare-reset ang utak. Sa loob ng buwan at taon, ang maliliit na pagkaistorbo ay naiipon. Kung naniniwala ka na ang isip mo ang pinakamahalagang asset, mag-drop ng maya sa ibaba. Ito ay hindi tungkol sa pagtanggal ng kasiyahan. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa mga epekto.
Dinala ka ng utak mo sa dekada ng karanasan, kaalaman, pagmamahal, at karunungan. Karapat-dapat itong protektahan. At minsan, ang pagprotekta dito ay nangangahulugang pagkilala na ang isang tila simpleng milk tea, kapag iniinom sa maling oras, ay tahimik na nakakaistorbo sa tulog na kailangan ng utak mo upang manatiling matalas, stable, at malakas. Ngayon, pag-usapan natin ang mas malalim, ang emosyonal na attachment sa milk tea. Dahil hindi lang ito tungkol sa caffeine at asukal. Ito ay tungkol sa comfort. Ito ay tungkol sa routine. Ito ay tungkol sa maliliit na kasiyahan na nagpapagaan ng pakiramdam sa buhay. Ang milk tea ay mainit, matamis, pamilyar. Para sa maraming matatanda, ito ay simbolo ng relaxation pagkatapos ng mahabang araw. Maaari itong magpaalala sa iyo ng mga pag-uusap kasama ang mga kaibigan, hapon kasama ang pamilya, o tahimik na sandali mag-isa. At wala namang masama sa pag-enjoy sa buhay. Ngunit narito ang katotohanang dapat nating harapin. Minsan, ang nagbibigay ng emosyonal na comfort ay maaaring magdulot ng hamon sa pisikal na katawan. Kung sumasang-ayon ka na minsan ay nagkakasalungatan ang comfort at kalusugan, ay type ang reality sa mga komento. Kapag uminom ka ng milk tea, naglalabas ang utak mo ng dopamine, ang feel-good chemical. Pinalalakas ito ng asukal. Kaya malakas ang cravings. Kaya mahirap itigil. Hindi lang ito tungkol sa willpower. Ito ay chemistry ng utak. Sa paglipas ng panahon, iniugnay ng utak ang milk tea sa reward. Stress? Uminom ng milk tea. Bored? Uminom ng milk tea. Pagod? Uminom ng milk tea. Pero ano ang nangyayari kapag ang reward na yon ay nagsimulang makaistorbo sa tulog mo? Pagod ka kinabukasan dahil magaan ang tulog mo. Dahil pagod ka, naghahanap ka ng stimulasyon. Uminom ka ulit ng milk tea. Paulit-ulit ang cycle. Kung napansin mo na mas na-crave mo ito kapag pagod ka, magkomento ng I notice. May emosyonal din na aspeto ang pagtanda. Habang tumatanda tayo, nagiging anchors ang routines. Ang pamilyar na gawi ay nagbibigay ng stability. Ang pagbabago nito ay maaaring magdulot ng hindi komportableng pakiramdam, kahit pakiramdam na banta. Isang maliit na inumin ay maaaring isa sa ilang kasiyahan na kontrolado mo ng buo. Ngunit narito ang mas malalim na tanong. Sulit ba ang maikling sandali ng tamis kapalit ng gabi ng magulong tulog? Sulit ba ang 30 minuto ng comfort kapalit ng oras ng fragmented sleep? Maging tapat sa sarili. Kung naniniwala ka na ang pangmatagalang kalusugan ay dapat unahin kaysa sa panandaliang cravings, mag-drop ng thea sa ibaba. Mayroon ding psychological illusion na tilang naman ito. Ang salitang thea ay parang banayad. Walang masama. Traditional. Pero ang milk tea ngayon ay kadalasang matamis at highly processed. Hindi ito katulad ng simpleng tasa ng plain tea na bahagyang inihanda. Mahalaga ang pag-unawa sa pagkakaibang ito. Minsan, pinoprotektahan natin ang mga gawi dahil tila maliit lang. Pero ang maliliit na gawi na inuulit araw-araw ay nagiging makapangyarihang puwersa. Isipin kung gaano karami ang tiniis ng katawan mo sa loob ng dekada. Isipin ang karunungang iyong nakuha. Isipin ang mga responsibilidad na iyong dinala. Karapat-dapat ang katawan mo sa pahinga. Karapat-dapat ang isip mo sa kapayapaan. Karapat-dapat ka sa mga gabi kung saan tahimik ang puso mo. Tahimik ang utak mo. Malalim at nakapagpapagaling ang tulog mo. Kung ito ay tumutunog sa iyo, magkomento ng I deserve rest. Ito ay hindi tungkol sa guilt. Ito ay tungkol sa kamalayan at pagpili. Maaari ka pa ring mag-enjoy sa buhay. Maaari ka pa ring magkaroon ng kasiyahan. Pero marahil mahalaga ang timing. Mahalaga ang moderation. Mahalaga ang pag-unawa sa bagong limitasyon ng katawan mo. Ang tunay na comfort ay hindi lang tamis sa dila. Ang tunay na comfort ay paggising na refreshed. Malinaw ang isip. Emosyonal na steady.
Minsan, ang pinakamatapang na desisyon ay hindi ang pagbibigay ng isang dramatikong bagay. Minsan ito ay simpleng pag-adjust ng maliit na gawi para sa kapakanan ng iyong hinaharap na sarili. Dahil ang layunin ay hindi lang mabuhay ng matagal. Ang layunin ay mabuhay ng maayos, may enerhiya, malinaw ang isip, at may mapayapang gabi. Ngayon, mag-focus tayo sa mga solusyon. Dahil ang kamalayan ng walang aksyon ay hindi nagbabago ng kahit ano. Kung ang milk tea sa hapon o gabi ay nakakaistorbo sa tulog, ang layunin ay hindi alisin ang comfort sa buhay mo. Ang layunin ay palitan ito ng bagay na sumusuporta sa katawan mo sa halip na pinasisigla ito. Una, intindihin ito ng malinaw, ang mga matatanda ay hindi mahina, mas sensitibo lang ang katawan. Ang sensitibidad na ito ay maaaring maging advantage kapag pinipili mo ang tamang gawi. Kung naniniwala ka na ang maliliit na pagbabago ay makakalikha ng makapangyarihang resulta, ay type ang small change sa mga komento. Pag-usapan natin ang mas magandang alternatibo. Ang chamomile tea ay isa sa pinakamaraming pinag-aralang herbal na opsyon para sa relaxation. Naglalaman ito ng compound na tinatawag na apigenin na kumakabit sa ilang receptors sa utak na nagpo-promote ng calmness. Hindi tulad ng caffeine, hindi nito hinaharangan ang adenosine. Sinusuportahan nito ang natural na proseso ng pagtulog. Kapag iniinom sa gabi, mahinahong sinisigna ng chamomile sa nervous system na ligtas na bumagal. Isa pang opsyon ay mainit na turmeric milk, kung minsan tinatawag na golden milk. Ang turmeric ay naglalaman ng curcumin, na kilala sa anti-inflammatory properties. Ang inflammation sa katawan ay maaaring makaistorbo sa kalidad ng tulog. Ang pagbawas ng inflammation ay sumusuporta sa mas malalim na pahinga. Siguraduhing bahagyang tamis o walang tamis. Ang layunin ay init at calmness, hindi sugar spike. Kung iniisip mong subukan ang herbal options sa gabi, magkomento ng Isigan Giray. Mayroon ding simpleng kapangyarihan ng mainit na tubig. Maraming matatanda ang hindi pinapahalagahan kung gaano nakakakalma ang mainit na tubig. Sinusuportahan nito ang digestion nang hindi pinasisigla ang nervous system. Nagpapadulas ng hydration ng mahinahon. Minsan, ang katawan ay naghahanap ng init, hindi caffeine. Ang peppermint tea ay isa pang caffeine-free option na sumusuporta sa digestion. Kung bahagi ng gawi mo sa milk tea ay para sa after-meal satisfaction, ang peppermint ay maaaring magbigay ng refreshing pero non-stimulating na kapalit. Ang susi ay ito, iwasan ang caffeine nang hindi bababa sa 6 hanggang 8 oras bago matulog. Para sa maraming matatanda, mas maaga pa ay mas mainam, minsan bago magnegatibo isayan. Hindi ibig sabihin na hindi ka na pwedeng uminom ng milk tea. Ibig sabihin, mahalaga ang timing at moderation. Kung naniniwala ka na mas mahalaga ang timing kaysa sa restriction, ay type ang timing sa ibaba. Narito ang isa pang makapangyarihang estratehiya, gradual reduction. Sa halip na itigil biglaan, bawasan ang frequency. Kung umiinom ka ng milk tea araw-araw, subukan sa bawat ibang araw. Kung malaki ang sukat, lumipat sa mas maliit. Kung laging sa hapon, ilipat sa mas maagang oras ng araw. Ang maliliit na adjustments ay nagpapabawas ng withdrawal symptoms at ginagawa ang pagbabago na sustainable. Mayroon ding emotional replacement factor. Kung ang milk tea ay simbolo ng ritual, gumawa ng bagong ritual. Gumamit ng espesyal na tasa para sa herbal tea. Magpatugtog ng calming music habang iniinom. Umupo ng tahimik at huminga ng malalim. Gustong-gusto ng utak ang rituals. Palitan ang ritual, hindi lang ang inumin. Kung handa kang gumawa ng mas malusog na evening ritual, magkomento ng nibi ritual. At tandaan ito, ang layunin ay hindi perfection. Ang layunin ay protection. Proteksyon ng tulog mo. Proteksyon ng puso mo. Proteksyon ng memorya mo. Kapag napansin mo na mas payapa ang gabi mo, mas masigla ang umaga mo, at mas malinaw ang isip mo, nagiging internal ang motivation. Hindi ka na nagbabago dahil may nagsabi. Nagbabago ka dahil nararamdaman mo ang pagkakaiba. Ang pakiramdam na yon ay makapangyarihan.
Karapat-dapat ka sa mga gabi na naghahanda sa iyo para sa healing, hindi stimulasyon. Karapat-dapat ka sa mga gawin na iginalang ang yugto ng buhay mo. Minsan, ang pinakamatapang na bagay na magagawa mo para sa sarili mo ay piliin ang calm kaysa sa craving. At ang pagpiling iyon, kapag paulit-ulit, ay maaaring mag-transform hindi lang sa gabi mo, kundi sa kalidad ng buong buhay mo. Ngayon, pagsamahin natin ang lahat. Ang milk tea ay hindi lason. Hindi ito masama. Hindi ito isang bagay na sasira sa iyong kalusugan sa magdamag. Ngunit narito ang katotohanan, sa yugtong ito ng buhay, iba na ang reaksyon ng iyong katawan. Ang dati ay tila walang masama, ngayon ay tahimik na maaaring makaistorbo sa iyong tulog, puso, utak, at emosyonal na balanse. At ang tulog, tunay, malalim, restorative na tulog ay hindi na opsyonal. Ito ay proteksyon. Proteksyon laban sa memory decline. Proteksyon laban sa mataas na blood pressure. Proteksyon laban sa mood instability. Proteksyon laban sa pisikal na kahinaan. Kung naniniwala ka na ang tulog ay isang uri ng gamot, ay type ang medicine sa mga komento. Pag-isipan ito ng malalim. Ipinagtrabaho mo ang iyong sarili sa loob ng dekada. Nagpakasakit ka. Nakatiis ng stress, responsibilidad, at hindi mabilang na gabing walang tulog habang pinalalaki ang pamilya o itinatayo ang karera. Ngayon, karapat-dapat ang katawan mo sa kapayapaan. Karapat-dapat ito sa tahimik na gabi. Karapat-dapat ito sa steady na tibok ng puso. Karapat-dapat ito sa malalim at tuloy-tuloy na pahinga. Kapag ang milk tea ay iniinom sa maling oras, lalo na sa hapon o gabi, maaaring tila maliit lang. Pero ang maliliit na pagkaistorbo na inuulit araw-araw ay nagiging long-term pattern. Bahagyang tumaas na heart rate. Bahagyang magaan na tulog. Bahagyang malabo ang umaga. Sa paglipas ng buwan at taon, ang bahagya ay nagiging mahalaga. Kung ang mensaheng ito ay tumutunog sa iyo, magkomento ng I choose rest. Ang layunin ay hindi takot. Ang layunin ay kamalayan at responsibilidad. Ikaw ang may kontrol sa kung ano ang pumapasok sa iyong katawan. Ikaw ang may kontrol sa iyong mga gawi. At kahit sa edad 60, 70 o higit pa, ang maliliit na pagbabago ay makakalikha ng makapangyarihang pagpapabuti. Isipin na gumising ka na malinaw ang isip. Isipin na tahimik ang puso mo sa gabi. Isipin na matalas at steady ang isip mo. Ang hinaharap na iyon ay hinuhubog ng mga desisyon araw-araw. Kung naniniwala ka na ang kalusugan ay kayamanan, mag-drop ng maya sa ibaba. Hayaan itong maging paalala, ang kasiyahan ay hindi dapat magasto sa kapayapaan. Ang comfort ay hindi dapat nakawin ang iyong recovery. At walang inumin na karapat-dapat sakripisyuhin ang malalim na tulog na pinapahalagahan ng utak at puso mo. Ngayong gabi, pag-isipan ng mabuti kung ano ang pipiliin mong inumin. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa karunungan. Ngayon sabihin mo, saan ka nanonood mula? Gusto kong makita kung gaano kalayo ang naabot ng mensaheng ito at makipag-ugnayan sa iyo sa mga komento. Kung binuksan ng video na ito ang iyong mga mata at gusto mo ng higit pang tapat at praktikal na gabay sa kalusugan para sa mga matatanda, siguraduhing mag-subscribe sa Gintong Sustansya at samahan kami sa paglalakbay na ito patungo sa mas malalakas na katawan, mas matatalas na isip at mapayapang gabi.